Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 10, 2026, Sunday. Tuluyan ang nakapasok sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Kaloy at alamin natin ang mga pagbabago sa direksyon ng bagyo. Bukod dito, meron tayong bagong low pressure na minomonitor sa malayong silangan ng bansa. Para naman, lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na nakakaapekto ang easterlies sa buong bansa. Gaya ng napapansin natin sa ganitong setup, ang hangin mula silangan ay may dalang halumigmig. Kaya ang ulap at pag-ulan ay pwedeng pabago-bago sa iba't ibang lugar. May mga oras na bagyang maaliwalas tapos biglang kakapal ang ulap at susunod ang rain showers o thunderstorm sa ilang area, lalo na kapag naging aktibo ang thunderstorm cells sa paligid. Ngayong araw, ang sentro ng Tropical Storm Kaloy o Hagupit ay tinatayang nasa layong 925 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Ang maximum sustained winds nito ay 65 kilometers per hour malapit sa sentro at ang bugso ay pwedeng umabot hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Mahalagang tandaan na kahit tropical storm ito, ang kasalukuyang datos ay nagpapakita na nasa ibabaw pa rin ito ng Philippine Sea at malayo sa mismong kalupaan ng bansa sa panahon ng forecast period. Kasabay ni Kaloy, may isa pang sistemang binabantayan. May low pressure area na minomonitor sa loob ng monitoring domain at sa kasalukuyan ay itinuturing na unlikely na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 hours. Ibig sabihin, meron tayong disturbance na nakikita sa mas malawak na karagatan pero sa window na ito, mababa pa ang tsansa na mabilis itong mag-organize at umabot sa level ng tropical depression. Pero sa mga susunod na updates, susubaybayan natin ang development nito. Para sa forecast weather conditions sa loob ng bansa, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay inaasahang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. At ang pangunahing dahilan nito ay easterlies. Hindi inaasahan sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar. Pwedeng may area na maliwanag at mainit, pero sa katabing area ay biglang didilim ang ulap at uulan sa maikling oras. At kapag ang thunderstorm ay naging severe, posible ang flash floods at landslides. Kaya sa araw na may ganitong kondisyon, ang ulan ay pwedeng paisa-isa ang tama pero pwedeng lumakas sa lugar na matapatan ng thunderstorm cell. Ngayon, punta tayo sa 24-hour sea condition outlook dahil dito mas ramdam ang epekto sa mga baybayin at sa paglalayag. May mga coastal waters na inaasahang aabot sa up to moderate seas at sa ilang seaboards ay aabot ang alon sa around 2.5 meters. Kabilang dito ang eastern seaboards ng Northern Samar at Eastern Samar, pati ang Siargao Bukas Grande Island. Kasama rin dito ang seaboards ng Batanes, ang western seaboards ng Babuyan Island at ang western seaboards ng Ilocos Norte. Sa mga baybaying ito, mas kapansin-pansin ang pag-alon lalo na sa mga bahaging exposed sa open sea kaya mas magalaw ang dagat sa loob ng forecast period. May mga lugar naman na inaasahang aabot ang alon sa around 2 meters. Kabilang dito ang natitirang seaboards ng Ilocos Norte at Babuyan Island. Kasama rin ang eastern seaboards ng Cagayan at Isabela, pati Camarines Norte, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Kabilang din ang Dinagat Island, Surigao del Sur at Davao Oriental. Kasama pa rin ang northern seaboards ng Camarines Sur, Catanduanes at Northern Samar. Sa mga baybaying ito, ramdamang moderate seas at sa ilang oras ay pwedeng mas magalaw pa depende sa ihip ng hangin at sa galaw ng weather system sa paligid. Sa ganitong sea conditions, ang paalala para sa mga mariner at sa mga sasakyang pandagat na tulad ng motor bangkas at mga kaparehong vessel ay mag-ingat at magsagawa ng precautionary measures kapag lalabas sa dagat. Kung kaya iwasan ang pag-navigate sa ganitong kondisyon, lalo na sa mga rutang open sea at sa mga baybaying direktang nakaharap sa mas malalakas na alon dahil kahit hindi rough seas ang tawag sa lahat ng lugar, ang 2.5 meters at 2 meters na alon ay sapat na para maging delikado sa maliliit na bangka, lalo na kung sasabay ang pabugsong hangin at ang pag-iba ng panahon. Ngayon, balik tayo sa track and intensity outlook ni Tropical Storm Kaloy. Base sa outlook, magpapatuloy itong kumilos west-northwestward sa buong forecast period at mananatili sa ibabaw ng Philippine Sea, malayo sa Philippine landmass. Ibig sabihin, ang sentro nito ay hindi inaasahang tatawid sa kalupaan. Sa window na ito, mas nakikita ang galaw nito na nasa karagatan pa rin habang tinatahak ang ruta sa kanlurang hilagang kanluran. At ang distansya nito sa lupa ang dahilan kung bakit sa kasalukuyang projection, hindi inaasahang maging pangunahing direct driver ng ulan sa buong bansa sa immediate period.
Pagdating sa lakas, may weakening trend na inaasahang magsisimula ngayong hapon o gabi. Sa parehong window na ito, inaasahang ma-downgrade ito bilang tropical depression. Pagkatapos noon, inaasahang magpapatuloy pa ang paghina nito at magiging remnant low bukas, May 11. Meaning may malinaw na trajectory ng paghina mula tropical storm ngayon, posibleng bumaba sa tropical depression sa pagitan ng hapon at gabi at posibleng maging remnant low bukas, kaya ang inaasahan sa intensity ay hindi paglakas kundi unti-unting paghina habang nagpapatuloy ang galaw nito sa Philippine Sea. Kahit ganito ang intensity outlook, mahalagang tandaan na ang epekto sa karagatan at hangin ay hindi lang nakadepende sa label kung tropical storm o tropical depression, kundi pati sa lawak ng sirkulasyon at sa kung paano nito naaapektuhan ang hangin sa paligid. Kaya mahalagang bantayan ang sea condition outlook sa mga seaboards na binanggit, lalo na sa mga lugar na umabot sa 2.5 meters at 2 meters. Dahil doon, mas mararamdaman ang pag-alon sa loob ng forecast period. Sa mga baybaying katabi ng mga rutang ito, mas kapansin-pansin ang swell at ang paggalaw ng tubig, lalo na sa mga oras na tuloy-tuloy ang ihip. Habang nananatiling malayo ang sentro ni Kaloy sa kalupaan, ang mas mararamdaman sa maraming lugar sa loob ng bansa ay epekto ng easterlies. Kaya ang forecast para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. May mga araw na ang ulan ay tatama ng mas maaga sa ilang lugar. May mga araw na mas hapon lumalabas. Pero sa ganitong setup, ang pinaka-common ay bigla ang buhos sa iilang area, lalo na kapag nagtipon ng ulap at kumulog. Kapag tumama ang severe thunderstorm, posibleng magkaroon ng flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na mabilis mag-ipon ng tubig at sa mga lugar na may matatarik na dalisdis kung saan mas madaling gumalaw ang lupa kapag basang-basa na. Sa kabuuan, ganito ang larawan ng panahon. May tropical storm Kaloy na nasa silangan ng northeastern Mindanao, kumikilos west-northwestward sa 15 kilometers per hour. May winds na 65 kilometers per hour at gusts na 80 kilometers per hour. At inaasahang mananatili sa Philippine Sea at malayo sa kalupaan. May inaasahang paghina ngayong hapon o gabi hanggang maging tropical depression at posibleng maging remnant low bukas, May 11. Kasabay nito, easterlies ang dominant na driver sa loob ng bansa, kaya partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm ang inaasahan sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. At sa sea condition outlook, may mga seaboards na umaabot sa 2.5 meters at 2 meters ang alon, kaya mas magalaw ang dagat sa mga baybaying nabanggit. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi po tayong mag-ingat.